am empowered, I am strong. With every step I belong. In my heart I find the key to unlock my dreams, to be truly free. With courage and strength I'll face the day. We are live. Yes. Hello! Hello everyone. Hello. Good evening. Na tayo sa ating mga viewers today here at Empowered Women. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. We are coming live to you all in Empowered Women. We are women here with authentic and real stories. We will about to share our wonderful, authentic, real stories. So for the viewers who are frequent here, thank you for coming and hearing us and listening to us and seeing us today. For the new viewers, please comment there why or yes. You being brand new to us, you will learn from us as we go along, and come visit us every day and check our website. And to begin with, I'm gonna go ahead and ask one question before we begin to introduce everybody. From self-doubt to showing up. So I want you to think that very first question. It will take you 1 to 2 minutes to contemplate or reflect, but we will show up for you today. Sis Rosalie, go ahead. Hello everyone. Good evening, good afternoon, or good morning wherever you are tuning in from. Yes, ngayong gabi babasagin natin ang katahimikan ng mundo, ang katahimikan ng ating mga audience, ng ating mga followers. Sapagkat sabing ang ating pag-uusapan ngayong gabi is, ngayong araw na ito is self-doubt to showing up. So, the real journey from invisible to impactful online. So, here we go. Sis, Imelda? Yes. And that the first realization I had in the past is really thinking about this, that if you are confident looking and hearing and seeing someone else's post, and then you think that it's not going to be me, it will never be me, so you are stuck. You are, I felt that way too at one point, and I felt overwhelmed. I felt, overworked. And of course, I felt really, really invisible. So introducing, all our empowered women here. We'll start off with everybody to please introduce yourself. Go ahead, Sis Malu. Mute ako, yes. Hi, hello everyone. Magandang araw, hapon, umaga, or tanghali, at kung anong oras po nakakarating itong live namin sa inyo. Magandang po. At ako po ay si Malu, based po ako dito sa Alberta, Canada. I'm a full-time mom of 3, also a full-time in the corporate world, and a proud digital business owner. We are all proud digital business owners here. So, dun sa topic natin about from self-doubt to showing up, ang isa sa unang pumasok sa isip ko ay yung pagla-live. At ako'y hindi pa talaga nagla-live ng ever since. Dito lang ako nung pumasok ako dito sa journey na to. Dito lang ako natutong. Medyo kumapal ng konti. Konti lang naman po yung aking balat. At nakikita ko po dun sa mga yung mga fellow business partners namin na ganun po yung ginagawa. So parang kung kaya nila, kaya ko din, di ba? Ganun naman po lagi. Pag nakikita natin, na-inspire tayo sa kapwa natin, sa business partner, o kahit sa school man lang, nakikita mo yung classmate mo, ganun gina. Parang gusto mo din gayahin. Kung kaya nila, bakit hindi natin kaya, di ba? So, I was also juggling work pala and family. So, every time na I thought about posting, meron yung questions na dumarating sa utak ko. What if they judge me? Kasi nasa culture nga natin, lalo na sa Pilipino, na ma-judgmental ang ating mga kapwa. At hindi natin maalis yan. Kasi ganun po talaga tayo. And of course, paano kung nagkamali ako, mga ganon, what if I messed up? Diba? May mga doubts talaga pong pasok. So, I just type out in, caption, and then sometimes I hit delete na lang, and then parang andun yung type, edit, delete, hanggang naging
nagkaroon tayo ng confidence konti. But we show up anyway. So, ayan, my first brave ever live is it wasn't perfect, but it was me. I was in the playground with the kids, and yeah, I felt like something amazing happened kasi I I know I connect with fellow moms na may mga kids din na kahit na may mga nag-juggle ng mga multiple hats at I'm pretty sure na kita naman nila. So yun naman ko. There you go. It's really a big connection showing up with family, and you can never go wrong because you know that the why is showing there. Your family, your kids, and busy kids, busy family. Sometimes it's really not a distraction, even though the world out there is so loud and so noisy. We keep on showing up because we want to show the real whys. So, Yes. this Marianne, what can you say? And tell me about your very first brave post. There you go. Hello! Thank you, Sis Imelda. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Mary Ann. So, ako po ay isang nanay ng dalawang napaka makukulit na bagets. And then, I'm originally from Manila, Philippines, and right now in Ontario, Canada. So, meron din po akong full-time job as a sales administrator, and I'm doing being an online mentor and business owner on the side. So napakaganda nung topic natin ngayon, no? Para naman sa akin, alam niyo sa totoo lang, hindi lang ako natatakot noon sa mga pwedeng sabihin ng ibang tao. Mas natatakot ako na baka wala silang sabihin. Alam niyo yung walang mag-like, walang mag-comment, walang reaction, yung tipong naglakas ka ng loob mag-post ng something personal, tapos biglang tahimik ang mundo. Nakakakaba talaga. And yes, the silence used to make me question everything. May sense ba yung pinopost ko? Alam mo yun, nakakahiya ba? Baka ako lang yung ganito. Parang ganon. Pero over time, nare-realize ko na yung silence, hindi ibig sabihin na walang nakikinig. Minsan, yung mga pinakatahimik, sila yung pinakatinatamaan. Alam mo yan. Hindi lang nila alam paano pa mag-react. Ganon. So, in months later, bigla silang magme-message sa akin. Sabi niya, ate, nabasa ko yung post mo dati. Ganyan. Grabe ako yun. Thanks for sharing nga. Nakarelate ako. Yung mga ganon, yung mga simple, pero months after na. Diba? So, ngayon, natuto na lang ako na i-trust. Even it feels like no one is clapping, your message is still making a difference. Lalo na sa social media. Maraming silent readers dyan. Hindi lang sila agad nagla-like or nagko-comment, but they're there. Watching, reflecting, waiting for their own time. Siyempre may sarili rin silang time, diba? At yung pinakaunang brave post ko, naalala ko, nung nag-start ako sa online business na to, wala siyang special effects. Hindi pa ako marunong nun eh, di ba? No filter, no fancy captions. Picture ko lang. Nasa desk ako, tapos sinulat ko bakit ko sinimulan tong business na to. I shared na nung pandemic, na-realize ko na kahit okay na may full-time job ako, hindi siya 100% secure. And bilang isang nanay, I just wanted to be ready. Plan B. I wanted options. Gusto ko ng peace of mind, ganyan. Ang bigat sa dibdib, habang tinatype ko yon. Kasi it's something personal, right? As in, parang may lalamunang natutuyuan, ganyan. Tapos nung pinost ko, I wanted to hide. Pero you know what, after a while, may mga nag-message, hindi man sila nag-comment publicly, nag-DM lang sila sa akin, di ba? Sabi nila, buti na lang nag-share ako sa kanila, nag-post ako. Ako rin, gusto rin daw nilang magsimula, pero nahihiya pa sila. Yung mga ganon, doon ko na-realize, your bravery gives others permission to be brave too. Kahit hindi perfect, kahit walang ganap, kahit simple lang, basta totoo, may tatama at mga magpapasalamat pa dyan. Kaya ngayon, I just keep showing up. Kahit na hindi ko bet, mag-show up lang ako. Hindi para maging perfect, pero para maging totoo sa sarili ko. So yun lang. Salamat, sis. Yes, wonderful, wonderful, unbelievable how
you're forcing yourself to positively, I should say, na para i-share, kasi we have to post with intention and attention too. And kapag authentic tayo and real to ourselves, makaka-connect tayo, makaka-engage tayo. But of course, sometimes people would say, that they spend like 1 to 2 hours deleting and correcting and perfecting. Well, sad to say, I think, as for my own experience, my power is my story, coming from being ill with the, coming from losing my home, and I got to hit and pierce people on that my story. But I want you to tell what happened to you, Rosalie, and tell me, your very first brave post, sis. Ganda ng tanong. Actually, nung una, kasi talaga hindi talaga ako mahilig sa social media. Lalo na sa pagla-live. Ito yung mga bagay na talagang... So, dumating yung time na nagtataka yung mga kasama ko sa church. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ka nagla-live? Para saan ba yan? Dami nila mga questions. Hanggang ngayon nakikita nila, pero mga tahimik. Ganyan sila, oh. Pag nakikita kami every Sunday, wala, ganyan sila. Pero alam ko, nanonood sila. Yan yung sinasabi ni Sis kanina, mga silent, mga tahimik. Pero at the back of their minds, gusto nilang magtanong. Bet ako, sa totoo lang, hindi ako nagkukwento, hindi ako nagtatanong. Hinahayaan ko silang yung lumapit sa akin. Di ba yun ang sinasabi na silang lalapit sa ating business. Sila yung lalapit sa bagay na ginagawa natin, na ginagawa mo. Kaya nga showing up, show the real you. Pakita mo yung istorya mo, ano yung ginagawa mo. Kasi gaya nga ng sinabi ng ating mga kapatid na may mga makaka-relate sa istorya mo, may makaka-relate sa iyong ginawa, may ma-inspired, may ma-motivate higit sa lahat. Kaya huwag tayong magsawa sapagkat lagi ko ito sinasabi na merong liwanag sa dulo ng tunnel. So I'm sure that I'm very 100% na sigurado na sila ay lalapit. At meron ng mga nagtatanong pero I keep praying for them na isang araw ay magbago yung kanilang pag-iisip, yung how they paano nila iniisip yung itong ginagawa ko na business. Kasi alam kong meron silang may mga tumatakbo but then I keep showing up. That's very inspiring, Rosalie, because in this digital business world that we are in, we don't chase people. We don't chase, once we are aligned on our focus and our energy, it will keep the flow going. So that's the beauty of our online digital business. We don't chase people. We let them come to us because we are real and we have a real story to tell. Coming from just like myself, I'm a mom of 5, and I came here to the United States pregnant with my 3rd. So now the children are grown, I have me time, but challenges, it doesn't stop. And so as I told you a while ago, my power is my story. So I keep on encouraging people, no matter what, if you have been ill, if you have lost something that is big, it's you have to thrive, and then one thing that you do is show up no matter what. People will come to you. We don't beg for nobody, we don't chase, but people will connect because we are human and we have human touch. So we would like to hear from Miss Vicky. Introduce yourself and then tell us about you and your very first brave post. Hi everyone, I'm Vicky, based here sa Italy. I'm a mom, a wife, at isang ticketing sub-agent. I'm also a proud
digital business owner like the others. Alam nyo, may ugali ako na yung gusto ko yung aking mga post ay unique na hindi katulad ng iba. Kaya I spend time talaga na gumagawa ng ano. Pag nakita ko yung mga post ng mga business partners ko, ayokong gayahin. Gusto ko yung gumagawa ko ng iba. At saka, katulad ng iba naman dyan na nagkwento na about that sa live, alam nyo, it took me talaga 2 years para ano, 2 salamin talaga ang nasira ko, na apakan ko na dahil gusto kong i-hide yung mukha ko para sa pagla-live. Oo, tsaka in mga live ko, may mga parte ng sa buhay na ako ay perfectionist. gusto ko ay naka-makeup ako, maganda ang suot ko, yung aking draft, yung mga sasabihin, talagang pina-perfect ko. Kaya lang nung time na first time na nag-live ako na parang English, parang sabi nila, ano yung ginagawa mo? Ano yung racket mo? Ba't ka nag-i-English? Kasi dito sa amin, na nakatira na kami sa Italy, we are used to talk lang ng Italians. Ang English, kahit na yan ay second language ng Filipinos, we don't use too much ang English. Kaya ang mga viewers namin, tsaka mga followers namin, ay takot sila sa English. Di ba tama, Sis Rosalie? Yes. So, pero nung habang nagtatagal, habang napapanood ko ang mga iba, alam nyo, I need to show up kahit anong itsura ko. Ngayon, kahit nagdadrive ako, natulo ng pawis ko, kitang-kita yung white hair ko, hindi na ako nahihiya. At saka, aking mga post, minsan, mali yung spelling na ko, ayan mo na. Pero dati, kinakancel ko, tapos gumagawa na naman ako ng bago. Pero alam nyo, sa business namin, napaka-importante po yung mag-show up ka, ano man ang itsura mo, ano man yung sasabihin mo, kasi mas nag-e-engage ang mga tao. Pag yung totoong ikaw, yung nagsasalita, yung kinukwento mo, lalo na sa mga nakakakilala sa'yo, no? Na yung parang yung sinasabi mo ay hindi scripted. Right. Kaya mas nag-e-engage ang mga tao na sa ano na yon, sa base na yon. Kaya ang masasabi ko sa mga iba na mga natatakot nga na alam nyo na pumasok din dito. Lahat din kami na pinagdaanan namin yan. Nandyan yung takot, yung nahihiya o inisip mo, kasi katulad nating mga Pilipino, iniisip natin lagi na yung sasabihin ng iba, ano ba naman pinaglalagay niyan? Anong pinagpo-post niyan? Kaya, ngayon, habang I go ahead sa aking business na to, parang dead man na. Ginagawa ko na yung mga ko, basta I have to show up para maipakita sa mga viewers ko na consistent ako na ang aking business ay totoo, para mapatunayan na ako ay totoong tao. Okay, host. Yes. That's it. That's a nugget for anyone, because we have to show up even though we are messy. And that's what Sis, emphasize so much, that we are not perfect, so we cannot play and pretend that we are perfect. It's the best of our interest and our viewers to know who truly we are, the way we smile, the way we talk. We should be authentic, and showing up messy is who we are. Like, I show up, I'm running. I show up, I'm swimming. I show up, what's my background? If I'm very outdoor. So people will trust you. And trusting is a process. The more you are authentic to your viewers, then, stop self-doubting, because then you connect, because you are showing the real you and not copying other people. Marami nga ang nagiging inactive, because sabi nila sa sarili nila, the inner dialogue is that hindi ko kaya, or kaya sana ganun ako. Alright, so lagi lahat tayo ay mga natatakot lahat. In qualsiasi cosa, maraming bagay tayong kinatatakutan. But once na, alam mo yun, yung nag-show up tayo, na yung
once na pinili natin na maniwala sa ating ginagawa, sa ating mga ginagawang pagpupost, sa ating ginagawa sa ating business, doon mo malalaman, doon maglalabas inside you yung courage, yung doon mo malalaman na kaya mong gawin, di ba? Kaya lang natin na we keep show who we are, and we keep showing what we are doing for others. Kasi nandito tayo to give inspiration to others, to keep to motivate yung ibang tao, di ba? Hindi lang ito para sa ating mga sarili. So i-welcome naman natin si Ate Josie. Hi, hello. Oh my goodness, I can relate with every one of you. When I first started, I was so shy, really, really shy. But anyway, let me introduce myself first. So I'm Josie, and I'm from the UK, but at the moment I'm on holiday in the Channel Islands. I'll be back to UK next week. So yes, when I first started this business, I was so shy because I never posted about myself on social media before, and I had a hard time when I first started. So when I first started, I was thinking, I always thought that, what if people judge me? But I saw lots of people who were posting anything and everything, and they didn't really care. But for me, it was hard. I posted once, and I had a message from my sister who was saying, "What are you doing? People think that you are scamming, or you are a fake or something like that." And I said, "I'm not. You can see on my post that I am real." But anyway, I started small. I was just saying hello, and that message that just says hello. And then after that, I think after a couple of weeks, I put a little color, like you put on that you put a message in that color on your post. And then after that, I started putting like a flower and so on. And then I put my face on it. And then I realized that it's okay to do that. I didn't really care what other people say anymore. What the naysayers were saying, because I had messages saying that, "What are you doing? Is this real?" And I said, yes, it is real. I kept going, and now I can do reels, and you probably saw quite a few of my live. I was quite brave. I just go for it, and I had lots of videos as well, and now I have so many followers. They follow me, and also I had lots of views. At one point, I think one of my reels had reached over 1,000 in just a few days. I just put a reel this morning, and I think it reached over 800 views. So yeah, I become brave. Yeah. You get results. You get results for being brave. Absolutely. Yeah. Yes. And most of us here, gets the same results as Sis Josie there, just because we are all in. So we don't have any anticipation or any fear. We have to overcome. And I see that Joy is here. Go ahead, Joy, introduce yourself and your very first brave post. Tell us about something. Welcome back, Joy. Hello, everyone. This is Joy Bao. I am now living here in Winnipeg, Manitoba. Kamusta po kayo? I know it's been a while. It's good to see everybody.
So, ayan, may story about going live. Of course, same as all of you, nakarelate ako na hindi hindi marunong mag going live, everything. Of course, I'm also shy like everybody else, but I try to do the best that I can para hindi mahiya sa camera. So I try to retake everything. So minsan I tried talagang gustong-gusto ko na talagang mag-live and do this. I'm just trying to be confident. So, mahirap, no? Mahirap siya. So, but because of this digital business online and also to all the member of this group, nakaka-inspire ang mga story. So, ayan po. Ang unang-una kong pinaka-live is just recently. So, talaga pong hindi ko kaya. Parang talagang hindi ko po talaga kayang gawin. But because of this digital business, ayan, my confidence is getting there. Yeah. A small step at a time. So, ayan po. That's good. That's good. Yeah. And it's also, Rosalie, it's good to say and everyone that, you have to have that new experience of showing up. Everything that we come and we step into this digital business, we learn and then we apply. And the community, Joy said something about the community. Community, as for me, and I think everyone will agree here, is a part of pushing us, encouraging us. Yeah. Because we're all like-minded people. Anyone can comment on that. Go ahead. Yes, I know. Like every one of us, yung mga kasama ko, they're very supportive. So, masaya ako na andiyan sila. So, parang sa kanila akong makuha ng, confident. Kasi kung kaya nilang gawin also, kaya ko rin, di ba? Ayun po. That's true. And we lift up each other. What anyone knows will share. And what anyone can share, will share with the group. And mind you, this is global. So we don't only get feedback or input from amongst this digital business can reach as the four corners of the world. As it may be diverse, but we have one mission and goal here to reach help others as well. Isn't it, Rosalie, or anyone can, comment on this? Yeah, actually, share ko yung aking yung journey ko sa pagla-live. Actually, na-realize ko ang isang bagay sa pagla-live. Hindi mo mauunawa, hindi mo masasabi sa sarili mo na kaya mong gawin ito or kahit anong bagay sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, kung hindi mo siya gagawin. Yung actual mong gagawin siya. Kasi practice makes perfect. Kung the more you do it, ay mas mahahasa ka, makikita mo yung kakayanan mo, malalabas yan sa'yo dentro dito or inside you. Kasi minsan kasi yung ating isip yung nagkokomanda or nagko-command sa ating physically para wag gawin ng isang bagay. So kung i-shift natin instead yung ating isip sa yung iturn natin, babalik tayo natin, that everything will change. Everything change. Kasi ganun ako. That's me. Yung kaya almost every day talaga, bago ako pumasok sa trabaho, ginagawa ko siya. I don't care what people say na bakit ba live yan ang live tuwing maga? Ano ba yung merong ganyan? Tipong ganon. I don't mind them. I keep showing up. Kasi alam ko may magandang patutunguhan yung ginagawa natin. So, wag nating hayaan na yung sasabihin ng iba or yung kung ano mang sinasabi nila about us. Okay, so we keep showing up. Yeah. Yep. Yeah, we keep showing up no matter what and being consistent in showing up. We have to pull out ourselves from that box and try to embrace, kailangan yakapin natin yung ating panibagong tayo. We transform.
Kasi kapag hindi, mas stuck tayo and we live on the old. And then even though how many times we really say, I'm capable, I'm valuable, I can do this, but if it doesn't reconcile in our action, walang mangyayari. So self-doubt maybe is there all the time, but you have to fight it over. What can you say about this, Vicky? Go ahead. Unmute. Unmute ka, sis. Ayun na, okay. Para hindi maingay dito, maingay kasi yung background. Ganyan-ganyan din ako nung una, no? Yung, alam mo, I spent more time na iniisip ko muna bago ako mag-post, iniisip ko muna kung, naku, baka pangit, baka pagtatawanan ako. Hindi maaalis sa atin yun dahil, alam mo, lalong-lalo na na ako'y may isang business. Sabi nila, ba't iba ngayon ang ano mo? Hindi ka naman nagtitiket, hindi ka naman naggagawa. Sabi ko, another business ko to na maganda. Kaya lang, nung nag-shift ang aking isipan na I have to show up anyway, ano man yung, importante may content, na hindi lang yung ngingiti o kaya anong gagawin mo na paikot-ikot yung mukha. No? Importante may content yung ilalagay ko. Kahit na hindi perfect yung may takot ka mo, pero habang tumatagal, natutunan ko na rin dahil alam nyo, ang kagandahan kasi niyan dito sa aming business, may training kami. Ayan, may marami kaming kasama na mga business partners namin worldwide, nagtutulungan, nagsusuportahan, napakalaking bagay po yan. Kaya ano man yung itsura ko, ano man ang ipopost ko, basta may content, hindi na ako natatakot ngayon sa sasabihin ng iba. I must show up every day kung na kailangan kong maipakita sa mga viewers, sa mga followers that I'm a real person. Yun lamang po. That is very, very true. And you know, this question is really for is for Malu. Malu, are you there? Sis Malu? Yes, I'm here. I'm here, Sister Melda. You have kiddos, so tell me how you sometimes include your kiddos in your live or in your reels, and you know it's just so enjoyable when I see them in your post, and it really connects to people, family or kids themselves. Yes, sa tulad kong mga moms dyan siguro ito pa lang yung few moments napaka-rare actually na walang magulo sa likod ko. Nandito ako sa baba ngayon. At hindi ako hinahanap nung yung bunso ko doon. So, alam mo, habang nagla-live or kahit anong post yan, laging nandyan. Kaya mostly mga live ko, kasama ko yung bunso. Like kahapon, meron kaming interviews, lahat ng mga Pinay. Iyak ng iyak. Alam mo yun, may mga bagay na hindi mo talaga makontrol. Pero ang kagandahan ng business na to, pwede mong gawin at napaka-flexible, hindi lang sa oras mo, kundi para na rin sa family mo. Kaya hindi ka, andun yung, kahit gusto mong maging perfect or andun pa rin yung fear mo, hindi mo na kailangan antayin na mawala yung kaba na yun bago ka mag-post. Just be real, sabi nga. Kailangan lang maging totoo. Kahit nakasama ko, like kahapon, nagre-record din ako ng isang video. Ang gulo nilang dalawa. Yung isang panganay ko, may sariling mundo na. Pero yung dalawang makukulit, gusto nilang isama ako sa trampoline. Alam mo yun, gusto nilang magtatatalon din ako. Yung gano'n. Kaya sabi ko, sige, sandali lang ha. Alam mo yun, yung patience mo dahil din sa business na to, natutunan ko din. Humaba lalo yung patience. Kaya iba-iba tayo ng kwento, iba-iba tayo ng journey. Pero yung sariling kwento mo, ikaw mismo, sariling kwento ko, minsan I'm sure na nagbibigay din ng reminder na kailangan may isang tao na hindi mawala ng pag-asa kasi yung hope doon, napaka-importante. Yung wag mong ikulong yung sarili mo na I'm pretty sure may tao magre-resonate din sa story mo or magpapasalamat din na narinig yung story mo. At sabi nga, sharing is caring, di ba? Bakit hindi mo kailangan i-share yung sarili mong story? Kaya, ayun. Mali mo maging lifeline din ng ibang tao or maging hope din. Yes, and you will be surprised when people come to you and share to you. Yes, tama yan. At
um, minsan nangyayari talaga yung mga technical na ganito. Yeah. Hindi natin maiwasan, di ba, Sis Yeah, Rosalie? talaga yan. So, Sis Marian, ano masasabi mo? Yeah, parang nakarelate ako dun sa shinare nila, sis Rosalie, about their first go live. Naalala ko yung first go live ko. So, parang mga 4 times ko siyang pinractice off-air. Tapos meron akong pinpoints kasi ayoko na masyadong scripted, At least ma-inject ko lang kasi syempre, 'di ba, parang tayo gusto natin yung maiksi lang para mabilis ma-pick up, yung mga ganon. Yeah. So, naalala ko, yun yung ginawa ko. Parang 3 or 4 times yata ako nag-practice offline. Tapos nung nag-online na ako, nag-on-air na siya, nag-go live na ako, natapos ko siya. Tapos ni-review ko, hindi ko nagustuhan. Hindi ko nagustuhan, pero I heard from one of our training, keep it, so at least you know where to go back. Na parang, ganito ako noon, pero hindi na ako ganyan ngayon. Parang makikita mo yung growth, yung improvement mo na, okay, online business owner ka, mentor and everything, pero nag-start ka from scratch. Diba? Hindi ako techie, hindi ako business person, right? Pero makikita mo yung pinanggalingan mo. So kahit na gusto ko siyang burahin, hindi ko siya binura kasi I have to go back to where I came from na sabi ko, okay, nakikita ko yung growth ko. So nandun ako sa part na yun. So ngayon, medyo ilap pa rin ako sa go live na ako lang. Mas kampante ako pag may ka-banter ako may kausap ako, mas kampante ako sa ganun. Pero I still show up, yun sinabi ni Sis Rosalie. Kailangan mag-show up kayo. Tapos, okay lang kahit nasa park kayo, your story is real and somebody will resonate from there. For sure yan, katulad ng sinabi ni Sis Malu, right? And yun nga, sabi, diba, sharing is caring. Bakit naman namin ikikip sa aming mga sarili yung napakalaking potential at naitulong nitong business na ito, diba, from others? So why not share that? So yun lang yung na-throwback ako bigla dun sa first go live ko, Sis Rosalie. Thank you. Well, talagang, all of our very first brave posts really raise up curiosity kasi sometimes yung mga mali na gano'n or would say, we are brave enough to just post it like that, doon pa nakakarami ng viewers. You would never know. So you just have to, once you make it, just post it. And I see that we have all, told our viewers here how we overcame our self-doubt. And I would like to really reiterate that, it will come intermittently na magsa-self-doubt ka. Pero yun ang ating message ngayon sa mga viewers, sa ating mga new viewers as well, sa ating mga followers na show up daily, no matter what. It may not be, you don't make an assumption na gagawa ka ng isang post na nobody will see it. Who cares, Who cares if someone will even say about it? The most important thing is that you don't get validation from other people, because then, if your intention and if you put forth your attention to it, ay nako, talagang maraming thumbs up yan. Ako nga, nung sinabi ko ang buhay ko, I really am very uncomfortable. I have to get out from an uncomfortable space that we had. And that's one more thing. When we feel like it's uncomfortable, that means it's working. Remember that. So say for example, you try to do a live, first time you delete it, the second time you delete it, the third time don't ever, because then that's you're just coming from an uncomfortable space, and that means it's working. I really love it, guys. The whole things that we share to our viewers right now is very, very powerful. It's very, very we can connect with them, especially those who are starting and those who are even ongoing right now. So for this few minutes that we have, I would like for each and every one, please share what's your message to women who are still in the silence, who are still in the box, who are still scared,
give your 1 minute to them, the most that we can, to come out of that shell, no matter the reason why. Go ahead, Malu. There you go. Yes, wag mo na antayin na maging perfect yung post mo. Wag mo na antayin na maging perfect sa harapan ng camera. Kailangan natin maging authentic, kailangan natin maging real kasi hindi natin alam na meron pala tayong nai-inspire na mga kahit anong ano yan, mom, dads, or anumang walks of life. So, ayun lang po. You just have to be brave enough and just show up talaga. Mag-show up lang no matter how scared, how shaky your voice, or kung ano man yan, anong damit or suot mo. People love to see the real thing, di ba? Kita ko nga, mga naglilihim, hindi na nabubunyag si Andy. Napunta tayo kay Andy at Kristen, di ba? Walang lim na hindi mabuti. Kaya sharing is caring, sabi ko nga nung una, di ba? So, yan. Yeah, that's very true. And Malu, where they can find you if you want to you can find more of you. Yes, sorry. Yeah, ito po ang aking business page, Digital Mompreneur, and then my website is www.digitalmsconsulting.com. And I thank you. There you go. Please take note of that. And Vicky, go ahead. Share that 1 quick minute. What's your message for women who are still silent? Sa mga gustong pumasok sa business namin, gustong sumama sa business namin na to, alam niyo, huwag niyong isipin na nakakatakot mag-live. Kasi basta kailangan lang magsalita kayo yung totoong ikaw. You don't need mga script na yung mga sasabihin mo. Huwag kayong matakot dahil lahat kami na pagdaanan namin yan. So if someone wants to connect with me, ang aking website is www.vickyventures.net. I'm based in Italy, so sa mga hindi din na mga taga-Italy, pwede din nyo akong kontakin because this business is worldwide. It's global. It is global. Joy, where they can reach you and give your quick 1 minute for... Yes, sa mga gusto pong mag-online business, hindi ka na kailangan maging perfect para magsimula. Hindi mo kailangan na alam lahat para subukan. Ang mahalaga, handa kang matuto. So, sa bawat pagkakamali, may parte na sa success is coming. So, you can reach me to my joyval, www.pinadventure.com. That's it for me. Thank you for monitoring. Yes, so ito yung lagi kong sinasabi sa aking mga viewers. If you want or you're desiring to join sa digital business online o magkaroon ng extra income, desire for it, pray for it, then take the courage to take action. Huwag mo kailangan matakot. Tanggalin mo yung mga doubts sa iyong isip at puso. Kasi hindi yan makakatulong sa iyo para mag-show up. Ito ang aming mga website. Otherwise, yung website ko, www.rosalico.com. God bless you. All right. There you go, Josie. Hi. Hello there. Here I am again. So I used to take 10 videos, but now I don't really care. I just take one video, and as long as I show up, that's the most important. Anyway, my website is www.kimayongjslifestyle.com. Thank you so much. I just realized I'm just watching outside because somebody's picking up from an ambulance. Sorry. Oh. Yon. So, just remember, your story could be someone else's survival guide. So, bakit naman natin yun ipagdadamot, di ba? So, just share it. So, for those people, for those who's watching us all the time, reach out to whoever you're following with.
And also, kami po ay nandito, mga mentor nyo, at mahanda pong sumagot sa inyong mga katanungan. And then, my website is there, www.maryantibayan.com. Thank you. All right. All right. Well, this is again the Empowered Women. I hope you find all the golden nuggets here. Lahat ng mga kailangan ninyo na question na pwede nating i-answer. And again, you know, this is Imelda Bunoy. I'm coming from Sunshine State, Florida, by the way, and I'm based here in the Panama City Beach, Florida. If you have any more questions, please, there's my website, you know, www.imeldacbunoy.com. We would like to invite you over on our complimentary workshop that we have as well. All the learnings, all the right system in this digital business, not only, you know, earnings and beyond, but also growth, personal, in business, and within you, your inner self. It's a growth. It's a community that helps each other while you are also in the right system and in the right place. All right. So I think everyone has already, you know, shared the most powerful, I would say, real, authentic stories. And for you guys out there who continue to watch us, maraming salamat. And so you have a great day. And we'll say bye to you now, I guess. Right? Bye. All right. Thank Bye. you all. God bless. Thank you. Thank you. Thank Move you. along. Move forward. Bye.